Pag-usab, mayong buntag sa tanan. Good morning. Ang uluhan sa atong mensahe karong buntag, the justice of God. Ang hustisya sa Dios. Yatong tuig 1994 dinhi sa Pilipinas, gawa sa mga kabataan nga tingali wa pa mataon yan ang tungura, but we learned that there was a very historic, dunay usa ka hitabo nga dili malimtan sa kasaysayan. Gibalik o gibalik pag-usab sa atong Senado, sa atong mga congressmen sa Congress, ang death penalty. Death penalty. Pag-abot sa 1995, ang pinakauna nga convicted o mapahamtangan sa silot sa kamatayon, lethal injection. Mao kaning tao nga ginganlan si Leo Echegaray. January 5, 1995, mga higala, mauna ang schedule sa iyang execution, lethal injection. Ug ang tanan nga mga tao sa Pilipinas, and of course, is a Philippines, a Catholic-dominated country, we know, are very against sa death penalty. Ang mga pare, ang mga madre, perti nilang ampo. Nga dili gyud madayon sa ginapanday pa kana nga balaod, ilan nang pakitaan o pagprotesta nga dili kani maayo, but it was made a law sa 1994, and here we are, isa ka tawo pinakauna nga silutan pinaagi sa lethal injection. Sayo pa sa kadlawon, gikan sa prisuhan, gidala na sa Leo Echegaray dito sa execution room. O makita nimo dito sa execution room, kanang katre. Natingala ko nga naapoy microphone dito. Siguro tugutan pod ang kanang kriminal nga patsyon na nga makasulti siya, but there's a microphone over there nga nakahang o matod pa sa akong nahibaluan, daghan man din ng host nga I think mga upat o mga unom ka mga host nga ginaagihan sa poison, o upat or lima unom ka tao nga naa po dito magpindot sa injection. Wa sila kabalong lima kung asa dapit ang poison nga mo patay gyud ni aning kriminal nga naa naghigda. Aron nga dili sila makonsensya nga ako ang nakapatay, ang akong injection nakapatay. They do not know. So, kaon na siya sa iyang katapusan nga paniudto, kanon, bulad iyang sudan ug tinapa. Tulo na lang ka oras nga i-execute na siya, patyo na siya, gipahibalo sa Supreme Court nga gigrant ang petition sa iyang mga lawyer ang stay order. Stay order. Nga dili sa ipahinayon ang pagpatay sa iya through lethal injection. 3 hours na lang. Nagulat-ulat na siya nga execute na siya. Nagsulod ang opisyal ug nagpahibalo sa iya nga dili madayon ang imong execution karon o gitagaan ka og 5 pa ka, 6 pa ka bulan until June 15. Mao na ang decision sa Supreme Court. Karon wa na hinayon ang kay gidibatihan utro ningon ang Supreme Court, ibalik nanto ni sa Congress kani nga balaod kay ato ning ipa-review sa ila ana. Niingon ang Congress nga mauna na, final na. So ang Supreme Court nagpakanaog na po sa pahibalo ug nag-confirm nga ang lethal injection ni Echegaray madayon. February 5,
1999, gi-execute si Leo Echegaray. Unsa ang iyang sala? Gi-rape niya ang iyang 10-year-old nga stepdaughter, anak sa iyang kalibin nga 10 anyos nga batang babay, iyang gilugos. Kana nga istorya, mga higala, naghulagway sa mensahe sa Amos chapter 7. Kay diha sa Amos chapter 7, makita nimo nga una, napugnan ang paghukom. Napugnan ang paghukom. Ikaduha, makita nimo, mahiaguman ang paghukom. Mahinayon ang paghukom. Ipahantang ang paghukom. O ikatulo, nga makita nato sa chapter 7 sa Amos is, hinungdan sa paghukom. Nga naman nga gihukman sa Dios ang iyang mga katawhan. We know, si Amos was a shepherd, usa ka magbalantay sa karnero. Dili siya propita by education and by profession. He was a shepherd, a farmer, fruit picker siya. Dito sa Tekoa, makita nato dinhi ang mapa sa Jerusalem. Here is Jerusalem, the capital of Israel. During that time, it was already a divided kingdom. From here, going up is the northern part, the northern kingdom. 10 tribes, napulo ka tribo sa Israel, sometimes called Israel. Ang dinhi sa ubos is Judah, the kingdom of Judah, or the southern kingdom. You see, si Amos, mga igsuon, gikan siya dinhi. Nagasunod-sunod lang na siya sa mga karnero. Nagapunit sa mga sycamore figs. Maunang niyang trabaho. Pero gitawag siya sa Ginoo samtang nga nagabantay siya dito sa karnero. He was called by God. Sa tanang tao nga tawgon sa Ginoo para sa iyang buluhaton, kini pa nga tao nga naa dito sa suok, wa na ilhan, walay maayo nga edukasyon, iyang trabaho, pinakaubos nga trabaho, og siya gitawag sa Ginoo nga moadto dito sa Northern Kingdom, particularly dinhi sa Bethel. Aron iwali, aron nga pasidan-an ang mga katawhan sa Dios sa muabot nga paghukom. Before a serious events happen, God sends His prophets. That's what we see here in the scripture, mga higala. Unya, si Amos, dili lang siya speaking prophet, he was also a writing prophet. Because not all prophets wrote. Di ba? Daghan mga propeta sa Old Testament, pero pila lang ang nagsulat. O kaning mga sulat nga imong mabasa dinhi sa mga propeta, kadaghana mga bahin sa ilang wali. Pero dunay tuyo si Amos ngano sa iyang pagsulat o sa iyang sa mensahe sa Ginoo sa imuhan ning mabasa o sa mabasa sa mga katawhan sa Dios. We read atong nahibal-an sa miagi nato nga wali, chapter 1, chapter 2, chapter 3, nagwali si Amos mahitungod sa sala o sa paghukom sa Ginoo, the sins and the judgment of God upon Israel. That's what we read. Pag-abot nato sa chapter 4, God was calling His people to come back to Him. Di ba? Because the only chance for the judgment to be averted, nga malikayan nila o dili mahiaguman nila ang paghukom sa Ginoo, mao lang gyud ang ilang paghinulsol. Gahi kining mga tao sa Ginoo, mga Israelinhon. 5 ka kalamidad ang gipadala sa Ginoo sa ila, and yet mabasa nimo sa chapter 4, nag-ingon ang Ginoo, you did not return to me. Every time nga nay kalamidad ang gipadala ang Ginoo, there was
corresponding message. God wants His people to come back to Him. Di ba? Nga mamalandong sila nga nung nag-abot man nga kalamidad, o siguro na ay minsahi ang Ginoo, panahon na ni nga mamalik ta sa Ginoo, wala sila anak. Gahi la kasi. So pag-abot mo sa chapter 5 and 6, gikanta na ni Amos ang ilang funeral song in advance. Buhi pa sila, gikanta na ni Amos ang funeral song nila because that is to show to them, because of their sinful condition, you are good as dead. That's what Amos was trying to say. Amos, nga naman, gakanta ka na diya nga, pangpatay man na. Ako ni gikanta sa inyo, kay aron makahigmata mo, makarealisar ka mo, nga sa inyong pagkadautan o sa inyong pagkagahi, you are already good as dead. That's the message. 5 and 6. Karon, maguna-una siguro tanga, wala magay ko kaluoy ang Ginoo ba o ang Diyos sa iyang mga katauhan? Grabe. Wala pa sila naman. Wala pa sa ila nag-abot ang paghukom sa Ginoo. The judgment we're talking here sa iyang mga katauhan was the attack, invasion, and the destruction of the Assyrians years later. In fact, 20 years later, nga nahitabo sa ila. Pero, sa kana ang pagwali ni Amos, makaingon ka, wagay kaluoy ni si Amos, kahayahay sa among kahintang karon. Posible ka mahitabo na ang ginaimong ginayaw-yaw nga naay paghukom sa Ginoo because during the time under the rulership or kingship of Jeroboam II, it was golden age in the kingdom. Economy was booming, prosperity, the elites are living luxuriously. They were, di ba? Nagahigda sila sa beds of ivory, di ba? Nadunggan na to sa miyaging Domingo, kahayahay kay sa ilang kahintangan. They feel satisfied. How come? Paano mahitabo na imos ka ng imong ginayaw-yaw karon nga dunay paghukom? They don't believe, Amos. And perhaps some of them, harsh ra kayo ka Amos ba? Nga magwali-wali sa amo ana? Sa chapter 7, makita nimo ang humok nga bahin sa kasing-kasing ni Amos o ang Diyos. Because in verse 1 to 6, atong nabasa ganina, dunay tulo ka vision particularly nga atong nakita din na. Vision, pananawon nga gihatag sa Ginoo kang Amos. Sa previous nga mga chapter 1 to chapter 6, ang ingon lang yun ni Amos, miingon ang Diyos. Mauni ang ingon sa Diyos. Iyang ginarelay kung anong sa gisulti sa Diyos. Pero sa chapter 7, what he was sharing here is what he saw. Di ba? Mo nang imong mabasa diya sa verse 7, chapter 7. The Lord God showed me. It was something nga gipakita sa Ginoo sa iya. Vision. Dili ni mao ang damgo. Bunga sa imong katulugo, dili. Kundi pananaon nga gipakita sa Ginoo sa iya. Tulo ka pananaon. Una nga pananaon din mga igsuon, ingon din ha sa verse 1. This is what the Lord God showed me. Behold, He was forming locusts when the latter growth was just beginning to sprout. And behold, it was the latter growth after the king's mowings when they had finished eating the grass of the land. And I said, ingon din ni Amos, O Lord God, please forgive. How can Jacob stand? He is so small. And the Lord relented concerning this. It shall not be, said the Lord. So, ang imong makita din ha mga igsuon, nga gipakita sa Dios kang Amos ang pananaon nga nag-andam na ang Ginoo og mga lokos katong talapan.
millions nga billions nga mo atake sa ilang lugar ug mukaon sa tanan nila nga mga agricultural, sa ilang mga farming, sa ilang mga pananom. When that happens, mga igsuon, adunay gutom nga mahitabo sa ilang taliwala. And so what we see here, mga igsuon, nga si Amos, iyang nakita kaning mao nga vision of locust. Pertig nagana ngayon nakita nga gitapok na sa Ginoo sa iya pananaw. Ug iya nang ipaadto didto sa Israel. Hapan nakita nimo mga igsoon din ang verse nga nag-ingon diya sa verse 2. When they had finished eating the grass of the land, I said, O Lord, please forgive. How can Jacob stand? He is so small. Nga sa iya pala nga pananaw nga nakita niya ang plano sa Ginoo nga padalhag lukos ang iyang mga katawhan ug nakita niya nga ang mga lukos nagkaon na sa mga pananom. Nagampo. Nagpetisyon si Amos. Ingon ni Amos din Lord, please forgive. Ginoo, patawad. Ginoo, pasaylua. Dili makayanan ni Israel sa imong mga katawhan kung magabot kini sa ila. How can they stand? They are just so small. Ingon ni Amos. Yan, ingon sa verse 3. Lindot kayo because in verse 3 na yun, and the Lord relented concerning this. Nahumok, nakambyo ang hunahuna sa Ginoo. Ug nag-ingon siya nga, okay, dili na nako ni ipahitabo sa mga katawhan. So, makita nimo din mga igsoon, sa verse 1 to 6, ang akong gitawag na reprieval of judgment. When we say reprieval, it means a temporary suspension of the execution of sentence of death on a criminal. Mao nang buting nun din sa reprieval. Reprieve. Temporarily suspend sa kamatayon ngadto sa usa ka kriminal. Mao man ang imong mabasa, di ba? Kay ipadala na sa Ginoo ang lokos. Ay, tapos gyud ning mga Israelinhon. Gutom, kamatayon, nga mahitabo sa ilang taliwala. Sa nakita pa lang na, gipakita pa lang na sa Ginoo kang ibos, nang hangyo siya sa Ginoo. Hingon siya, Lord, please, forgive. Because Amos, look at it that sin is the cause of trouble. Una sa tanan, nakita na ni Amos nga ang hinungdan nining tanan nga mga kalamidad o mga silot nga gipaabot sa Ginoo sa imong katawhan, ang gamot gyud niya ni mao ang sala, mga igsuon. And the solution of their trouble is forgiveness. Maura na. Kung pasayloon sila sa Ginoo, di ba? Kining kalamidad, dili na idayon sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. So, here, we see that Amos was praying, first of all, of forgiveness. Kay sa atong nga kinabuhi, maupod na number 1. Pinaka-importante sa tanan, nga kita nakaangkon o pasaylo. So, makita nato din mga igsoon sa verse 3. Nga nag-ingon si Amos, nag-ingon siya din sa verse 3, kita na to, the Lord relented concerning this, it shall not be, ingon ang Ginoo, si dili na ni ipahitabo, ingon ang Ginoo. We see here, ang characteristic usab sa atong Ginoo. He was executing judgment because he is holy. In His holiness, in His righteousness,
He has to punish sin. But on the other hand, we also see the character on the other side of the coin. Makita po natong kinayan sa Ginoo din ni mga igsoon nga, the Lord is forgiving. Mapasayloon ang atong Ginoo. The Lord is merciful. Maluluyon ang Ginoo kay wa niya gidayon ang kalamidad nga gipangayo, gihangyo ni Amos. The Lord is patient. Nagkuan pa ang Ginoo, nagpasinsya pa siya sa iyang mga katawhan, mga igsoon. Pagkanindot sa atong Ginoo. Ang gihimo na ni, balikan ko ang gihimo na ni Amos, pareha sa gihimo ni Abraham. Nagibisitahan siya sa Ginoo. Adto sila dito sa tuktok sa bungtod ug nag-ingon ang Ginoo, Abraham, you're my friend. You know, friends have they are open to secrets to each other, di ba? Ilang mga sekreto, ilang ginaistorya. Hindi po pwede, Abraham, nga dili nako ni isulti sa imo, kaning akong giplano nga buhaton, because you are my friend. Ngayon si Abraham, unsa day Ginoo? Chapter 18 and 19 sa Genesis na mabasa. Ay, nga nang Ginoo, Abraham, kay baluka ka ng Sodom ug Gomorrah, perting dautana na nga mga syudad. Ako ng laglagon. Kanya si Abraham, kaya naman sa pag-umangkon dito nga sa gani, si Lot. Ang pamilya niya. So nagunaw na siya patay. Maapil akong mga parinti dito. Busa nag-ingon si Abraham, Lord, kanang pananglitan, Lord, na ay 50 nga mga matarong, mga Diyos nun nga mga tao diya sa Sodom ug Gomorrah. Idayon pa ba nimo na nga paghukom? Ingon sa Ginoo sa Yaaw, kung naay 50 ka matarong nga tao diya, dili na ko idayon ang paghukom niya ng maong lugar. Maayo. Nauna si Abraham, murag wa ra magid siguro nagabot og 50 mga maayo nga tao sa Sodom ug Gomorrah. Busa ninghangyo siya gutron siya nga, Lord, kanang ayaw lang kasuko, Lord, ha? Pero pananglitan, mga 40. Naay 40 lang dito. Ingon sa Ginoo, kung naay 40 dia, dili na ko idayon ng judgment. Yung una siya, murag wa pa mong ginabot siguro 40, kay grabe ka dautan nga lugar. So nihangyo na po siya 30, Lord. Hangtod niabot siya 20. Hangtod niabot siya 10. O gingon sa Ginoo, kung naay napulo diya, naay 20 diya nga matarong nga tao, dili nako dayonon ang paghukom niya ng mga lugar. Pero to make the long story short, wala gyud diabot anak kadaghan ang matarong og Dios noon dito sa Sodom Gomorrah. And what happened? Gipaulanan sila sa Ginoo sa kalayo. But look at this man, Abraham pleaded to God. That's what Amos did here. Nanghangyo siya sa Ginoo, mga igsoon. And we have a forgiving God. We have a merciful God, mga igsoon. Munang ingon din ha, sa John 1:9, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Unsa man ang imong kasalanan, tingali ikaw pinakangilad nga tao diri sa kalibutan, but it is not impossible for God to forgive you and to cleanse you kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala. Ano? 1 John 1:9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Unsang ingon dito? Atong basahon, ready begin. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you. He is not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Dili na gusto sa Ginoo. You know, God is not happy. Sinultihan pa sa mga storya nga, dili na ang Ginoo og si Amos, dili na trigger happy. Trigger happy. Kanang enjoy kayo ba na? Trigger happy. Dili trigger happy ang Ginoo. Iyang ginatagaan o panahon. In fact, ang verse na Ezekiel 33:11, remember this verse, mga igsoon. Maybe this is your first time na inkwentro ka nga bersikulo, but unsa kanindot nga bersikulo nga naghisgot mahitungod sa atong Ginoo. Nag-ingon diha, say to them, as surely as I live,
declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked. Wa ko'y kalipay sa kamatayon sa dautan nga tao. He is not trigger happy. But rather that they turn from their ways and leave. Turn from your evil ways. Mao gyud ng panawag sa Ginoo. Unya, pag-abot nimo sa verse 4 to 6, lahi na pod nga vision. Amos. Gitawag ka na nga the vision of fire. Kalayo. Nga gipakita sa Ginoo kang Amos. Ko kayo nga kalayo mga igsuon. Nga miadto sa dagat ug misuyop sa dagat, nag-uga sa dagat. Unya, sa nakita niya nga ang kalayo, nagpaingon na dito sa yuta, minghangyo na pod si Amos din ha. Di ba? Tanawa, verse 5. Then I said, O Lord, please, cease. How can Jacob stand, Ginoon? Oy, pahununga. Kaya una, nakita niya ang kalayo nga misuyop ug nahimong uga ang dagat. Unya ang kalayo nung paingon na dito sa yuta nga diin ang mga katawhan sa Ginoo, pagkaluoy gyud sa mga katawhan sa Ginoo kung kining kalayo mo abot dito sa ila. Fire or speaks of drought nga mahitabo sa ilang lugar. Ug nag-ingon si Amos, Lord, paunda nga. Ayaw, ipadayon. O ingon din na sa verse, nahumok ang kasing-kasing sa Ginoo o nagkambyo siya sa iyang unahuna, wala niya gidayon ang paghukom. Reprieval of judgment. Pero as you move along sa verses 7 to 9, nga mabasa nimo ang ikatulo nga vision. Talagsaon kayo nga vision mga higala. Kay ingon din ha sa verse 7 to 9, this is what he showed me. Behold, the Lord was standing beside a wall. Nakita niya ang Ginoo nagtindog diha kilid sa pader. Nagitukod nga nagagunit siya sa tuntun, plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And Amos said, a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. Verse 9, the high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. I will rise again against the house of Jeroboam with sword. So, makita nimo, dinhe mga igsuon ang gitawag ko nga the rendering of judgment. Gipahamtang gyud sa gihapon ang paghukom. Ganiha na pugnan ang paghukom, reprieval. Pero sa verse 6 to 9, makita mo diha, idayon sa Ginoo ang paghukom. Kaya ang vision nga gipakita sa Ginoo kang Amos, ang Diyos nagtindog dinhi dapit sa may pader o nagagunit siya sa tuntun. Now, mga igsuon, kaning tawag ka na nga Lady Justice, makita mo na, labi na sa Amerika, sa mga courthouses, mga korte, na nang gatindog ka na nga babae, nga nakatap-tap ang mata, nagagunit og timbangan din sa iyang wala nga kamot, og din sa iyang tuong kamot na espada. Pag magbinuang ka, kung makita ka, di ba? Ang imong mga pangatarungan, timbangon din ha. Kung nalabag na sa kasuguan, espada. Why pabor-pabor, why partiality, kay nakatap-tap iyang mata. Di isa kakita kung kinsa ng gitaral karon diya sa hukmanan. That was usually we say. Pero ang makita nimo sa imos lahi, kaya ang gigunitan, dili timbangan, mga igsuon. Tuntun. Nag-ana ang Ginoo sa tuntun. Ug naa siya dinhi sa pader. Ang tuntun, kagamitan niya siya sa panday,
Kung magtukod na siya sa pader, labi nagpader o naman tayo mga engineer din architect or sa poste, paano nimo mahibalan ang pader straight o wala naghirag, wala nagtakilid? Tunton. Tanaw nila na tunton. Uy, unsa man ning padiran, di kapasar ni. Hiwi. Bakbak. Huingon ang Ginoo kang mo Amos, Amos, unsang imong nakita? Dinhi sa akong kamot, ingon si Amos, tunton. Ingon sa Ginoo, dalhon ko kining tunton, taliwala sa ako mga katawhan, tan-awon ko kung straight ba o hiwi ba ilang kinabuhi. And ingon din sa verse, ingon din sa verse, Amos he asked me, Amos, what do you see? Plumb line. Ingon sa Ginoo, and he answered, then he said, I am using it to show that my people are like a wall. Ang akong mga katawhan, ang inyong kinabuyog akong kinabuhi. Murag pader, nga karon tuntunan sa Ginoo, tan-aw niya, kung na straight ba na, o nahirag ba na ang atong mga kinabuhi. Na, ingon sa Ginoo, I will not change my mind again about punishing them. Ingon sa Ginoo, dili na mausab akong una-una. Diya sa King James Version, diri sa akong Bible nagingon nga, I will never again pass by them. Bot pasabot, di ko na gyud ni sila labyan. Di ko na gyud piyong-piyungan ni ilang sala. Klaro na gyud kaayo. Kining mga tawhana hukmanan, murag pader nga hiwi, kinahanglan nimo bakbakon, kinahanglan nimo balbagon. Ingon sa Ginoo sa iyang paghukom, the high places of Isaac, high places mo nang ilang mga altar nga tuwa dito sa bungtod, di ba? Kasagara ang altar o mga templo sa mga pagano naas bungtod. The high places katong ilang mga simbahan, mga altar said be made desolate, pagagunubon, pagagubon nako. The sanctuaries katong mga sanctuaryo nila sa ilahang mga simbahan nila, ingon na shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. That's the sentence, judgment. Ingon sa Ginoo, dayon ang judgment. So this judgment is a judgment of defeat, is a judgment of destruction, it's a judgment of death. Karon, ang imong manotice sa passage, mga Kristohanon, mao ni, wala na nagplead si Amos. Wala na siya ng hangyo. Basaha. Pirmiro, nakita niyang lokos, ingon siya, Lord, please forgive. Sunod, nakita niya ang kalayo, niya ipasunog sa Ginoo dito sa ilang dapit. Ingon si Amos, Lord, please, stop. And the Lord stopped. But sa third vision, wala na siya ng hangyo. Kay nakonbinsi siya nga tinuod man gyud kining mga katawhan sa Ginoo. Murag pader nga hiwi nga kinahanglan bakbakon. Wa na mao. Na. Crooked. And this is what Apostle Peter said sa iyang walid is Acts chapter 2 describing what kind of people we are. Mga igsoon. Ingon si Peter dito, wali na niya, diya sa chapter 2, continuation sa iyang wali, ug nigingon ng mga tao, they were convicted because Peter was saying to them nga katong Jesus, nga inyong gipalansang sa krus, mao kato ang Mesiyas, mao kato ang pinadala sa Dios, ang anak sa Dios. Karon pa sila nakarealisar. Ug sa ilang naamguhan, murag gitusok ang ilang mga kasing-kasing, kung unsa kadautan ang ilang nahimo sa anak sa Dios. And now they were saying, unsa may buhaton namo? Pedro. Ingon si Peter diya sa verse 39 sa Acts chapter 2, repent and be baptized every one of you. And as he was continuing, sa verse 14 nagingon din and with many other words he bore witness and continued to exhort them saying, save yourself from this crooked generation. What I'm trying to say here, we're living in a crooked generation.
people maybe did not realize that. But God is bringing His plumb line in the midst of His people. Oops! Kini. Perting hiwi agad sa imong kinabuhi do. Mura kag pader nga hiwi kaayo naghirag kinahanglan kabalbagon. Crooked. Ang buti pasabot nga wala tanalinya sa straight nga kabubuton sa Ginoo. Our philosophy, our principle, our perception, our practices, crooked. How can we know that we are crooked? Because the plumb line here we're talking about, the plumb line is the Word of God. Every time we see kining pulong sa ginutuntun ni, dinhini mo makita kung straight o hiwi ba kita sa atong pagkinabuhi mga igsuon. And all whose life is not, in all whose life, mga igsuon, all whose life is not in line with the plumb line of God will be judged. Nagmensahe diya. Verse 6 to 9. Karon. When he saw this vision, akong gingong ganiha, when he saw the crookedness of the people, Amos did not plead anymore. We said sa first and two, vision of judgment, God's judgment, nagplead siya. Pero din sa ikatulo, wa na siya nagplead. Because he already saw nga tinuod man dahil yun, kinahanglan yun sila silutan. Ang nindot, mga igsuon, ang verse 10 to 17. Kay kapariha kay itsagaray, may nung kang, nganong gi, lethal injection man na siya, nganong gi patay man na siya, nganong gi death penalty man na siya. Siguro masuko ka. Wa kakabalo sa reason. Justification tawag. Ano nga gisilutan na siya? Mao nang mabasa nato sa verse 10 to 17. Unsang reason di ay ngano nga silutan sila sa Ginoo? Verse 10 to 17. Makita nato din mga igsoon. You notice this. Amaziah, verse 10, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. For thus Amos has said, Jeroboam shall die by the sword, and Israel must go into exile away from this land. You know, as I was studying this, unsa man connection niya ning inkwentro, kaya ng imong makita din yung mga igsoon, inkwentro sa pari o sa propita. Si Amaziah, ang pari sa Bethel, o si Amos nga propita. Nagsigi ko pamalandong, sige ko ang Lord, tagaig ko kaalam, Lord, unsa maging kalabutan aning nganong nasumpay man ni Amos dinhi sa ihang gisulat. Nga pirmiro nagisgot siya sa mga vision, unya karon ang iyang istorya, ang iyang encounter with the priest Amaziah. What is this related to the judgment that he was talking about here sa vision number 1, vision number 2, vision number 3, all talking about the judgment. Apan ka ng verse 10 to 17, mga igsoon, akong nasabtan nga God is giving reason for judgment here. Gitagaan niya grason nga, no mangyod niya kani nga paghukom, mag-abot yun sa iyang mga katawhan. Di ba? Makita nimo diha. Then Amaziah, the priest, ibasa nato na ganiya, priest of Bethel, sent to Jeroboam. Gipadala niya, pasabot, gi-report niya si Amos sa hari nga si King Jeroboam. King Jeroboam, siguro iyang gipadalahan og memo, gipadalahan niya og report. King Jeroboam, kini si Amos diri ba? Problema kayo ni. Ang iyang mga wali di namo makaya. Ug siya nagasulti, ingon niya, Amos has conspired. Nagaplano siya nga bungkagon. He is with the people who have planned to conspire against you. Kay nagaingon siya nga
you will die with a sword. Your land, you will die. No? He has conspired against in the Medes of the house of Israel. Ingon niya sa verse 11. For thus Amos said, Jeroboam shall die by the sword. Kini si Amos, nagaingon nga si Jeroboam, mamatay ni siya sa espada. Nagsulti si Amos, he was referring to the whole Israel. And Israel must go into exile. Kaning mga katawhan sa Israel, mahimo ni silang dinakpan, ug dalhon ni sila dito sa ilang mga kalaban dito sa ilang lugar, sa layo nga lugar. Mao nang ginaingon ni, gi-report niya. What we see here, mga Kristohanon, makita nato din ang enkwentro gingon ko sa pari o sa priest. Pero, ang sunod nga bersikulo, human nga naghimo si Amasaya og report sa hari. Tanawa ang sunod. Verse, ingon diha 17. Verse 14. Then Amos, verse 12. And Amaziah said to Amos, O seer, go flee away to the land of Judah, and eat bread there, and prophesy there, but never again prophesy at Bethel, for it is the king's sanctuary, and it is harap-harapan, gitudlo niya, Amos, pauli dito sa Tikuwa, pauli dito sa Judah, ay gwaliwali dire. Kay kini teritoryo ni sa hari, murag territorial nga issue, di ba? Nabay territorial issue. But what can you see here? Priest pa naman siya, religious leader pod unta, dili lang tinuod, piki lang, nga ang iyang kaatubang, nga alagad sa Ginoo nga nagawali, iyang gibastusan. Di ba bastos na? Na maingon kay, you go back to your place. You're not welcome here. He drove out Amos. We don't want the kind of preaching, the message that you're bringing here in our midst. So he was driving out. Masense ni mo din nga si Amasaya the priest was disrespectful to the man of God. Wa si respeto nga ingnon niya, dito ka mag-income sa inyo ha. Dito ka magwali o mag-sweldo sa imong pagpangwali. He was also disbelieving. Kaya nga naman, di siya gatuo. Ya kanang imong wali para na sa amoa. Look at Amaziah there. Lami kayo ang tubag ni Amos sa iya. Bugnaw kayo nga pagkatubag. Kana gahi, sakit na kayo nga pagkasulti sa iyang atubangan, pero tanaw ang pagtubag ni Amos. Ingon siya, dinha sa verse, look at chapter 7, verse 14. Then Amos answered and said to Amaziah, tubag niya si Amaziah, I was no prophet. Amaziah, dili biya ko propeta. Dili pug ko anak sa propeta. Apan ako usa ka farmer, magbalantay sa karnero. Pero ingon niya sa verse 15, mao ka na ako, farmer ko shepherd, but the Lord took me from following the flock. Gikuha ko sa Ginoo sa pagsunod-sunod nako sa mga karnero. Iya kong gipick up, gikuha ko niya, and the Lord said to me, adto ka dito sa Israel, sa ako mga katawhan, go there and prophesy. Mo nang ingon din ha sa verse 15. So, mga igsuon, ang tubag ni Amos din ha, iyang ginaistoryahan what we call the divine calling. I was a shepherd. I was not a prophet, nor a son of the prophet. I was just tending the flocks, picking up sycamore fruit. But God called me.
Kana mo'y pinaka-importante sa tanan sa mga tao nga mag-alagad sa Ginoo, pare, propita, Kristohanon, the calling. Because it's in the calling that you have authority to speak in behalf of God. And I'd like to remind each and every one of you that each Christian have your own calling. My calling is to be a pastor. I know that. And it was confirmed to me when I was ordained as a pastor. Calling. Tingali ang calling sa Ginoo sa imo. Mag-Sunday school teacher. Sorry kay wala gi Sunday school teaching karon. Tingali ang calling sa Ginoo sa imo, maging missionary ka, maging pastor ka, gibutangan ka sa Ginoo, kabuk-aton ug pananaon nga mao ka ng pagtawag sa Ginoo. Kay baw kag unsa, dili ka magmalinawon sa imong kinabuhi kun wa ka diha sa dapit ug sa trabaho nga maoy calling sa Ginoo sa imo. Ay mao nang gingon diya ni Amos. Ang tao hindi man ko propeta. Pero gitawag ko sa Ginoo. Mao na pinaka-importante sa tanan. Because what I am seeing here, sa inkwentro ni Priest Amaziah o ni Prophet Amos, is what I call a contrast between Amaziah and Amos. Contrast man sa ilang kinabuhi akong nakita diha. Kay kining pare nga si Priest Amaziah, asa kay siya nag-priest? Dito sa Bethel. Ang place of worship sa mga Hudiyo dito ra sa Jerusalem. Ang templo nila to sa Jerusalem. Ang mga pari to sa Jerusalem. But, ibutang ta, pari siya. Kung sa may qualification sa usa ka pari, ang pari, dili lang kinahanglan siya lalaki, kinahanglan po siya healthy, o dili lang na healthy, kinahanglan walay depekto. Ba, di ko mahimong pari ba kay ang putot disqualified. Ang may mga diferensya kung lubag imong tudlo, disqualified, di ka mahimong pari. Kinahanglan pugi, kinahanglan dili dako imong tiyan na badaghan mga pastor ani nga disqualified. Stricto man ang pagkapari. Nay qualification. Nya dili lang kana healthy, lalaki, kinahanglan na pagyug ka sa direct line nga kaliwat ka ni Aaron. Kana si Amaziah, asa man ang kaliwat? Manintaw na sa linya sa mga Levite sa Bira. Kay ngano man, si Amaziah, ang appointment niya gikan sa hari, na Jeroboam. Political kwan siya. Political priest, ingnon ta. Kaya ang nagpili sa iya, nag-appoint sa iya, hari. Kaya ang naghimo sa templo sa Bethel, si Jeroboam one man, katong pinakatatay. Ay, aron ng mga tao, dili na mo sa Jerusalem magsimba, maghimo ko diya og templo diya sa boundary. Kaya basig mabalhin ang ilang loyalty ani, ganahan na hinoon sila dito sa Southern Kingdom, parang di na sila manabok. Magbutang ko diri og simbahan, og mupili ko akong priest, butang na ko diya, mao na ng Bethel. So ang naghimo-himo hari, nagbuot-buot ang hari. Ug nagpili sa priest, hari. Ang nagsweldo sa priest, hari. Mao na nga di lisod sabton nga sa inkwentro ni Amaziah ug Amos, gidipinsahan niya ang hari, di ba? Oy, Amos, this is King's Sanctuary. This is King's Chapel. Because as priest, nga pinili ka sa hari, you should not be speaking against the king nga mo'y nagsweldo sa imo. Political, religious, nagmix. And when political and religious mix, the result, spiritual corruption. Unsa man ay pagwali nimo sa mensahe nga mahitungod sa sala ug paghukom, kung moingon ang hari, di nako na gusto nga kwan ha, nga wali ha, ako ba'y nagsildo nimo? Mao to si Amaziah. Kaya, masabtan mo.
Nga si Amos nag-emphasize, ako, wala ko'y sweldo-sweldo eh. Shepherd ako. Meaning, he was not attached to, any association, unsa dinha, government. He was not. His calling was direct from God. And his messages was direct from God. Nga mauni ang wali sa Ginoo, mauni ang mensahe sa Ginoo. Mauna nga ito makita din karon mga igsuon. Sa ato pa, kini si Amasaya, fake ni. Imitation lang ni sa mga pari nga dito sa Jerusalem. Kaya naghimo-himo ani ang hari ra, okay, tukod kog templo dire, ikaw ang mari diha ha. Wa nasunod ang lagda sa Ginoo sa pagkapari o sa pagsimba. Mauman nga dito sa Bethel nakahibaluta nga naay nagbutang-butang po sila dito og bulawan nga baka, golden calf nga ilang ginasimba. May imagine ba nimo nga per service din sila sa To God Be the Glory, nya pagka second service diri na pud sila sa baka. Nakahimtangan nila. So, ingon ni Amasaya. Pauli dito sa inyo. Wa mi ganahi sa imong wali. Mga igsuon, yung sulti so unsa ingon ni unsa kini target gyud nga pagkasulti na ni Amos. Kining ingon si Amos sa iya. Therefore, busa kay nag-ingon ikaw ni Hana, di ba? Verse 17, ang verse 16 nag-ingon. Oh, verse 16 ingon dinhi nga ingon dinhi. Now, therefore, hear the word of the Lord. Paminawa kini. You say, ingon si Amos, ingon ka nga dili ko magwali against Israel and do not preach against the house of Isaac. Ingon ni Amos kang Amasaya. Ingon siya verse. Therefore, thus says the Lord, morning, ingon sa Ginoo, kanimo, para kanimo, Amasaya. Your wife shall be a prostitute in the city, and your sons and your daughters shall fall by the sword. But pasabot, mga matay ang imong anak sa espada, sa gira. Your land shall be divided, kanang imong yuta diha, kanang imong house and lot, lahi na magtagiya na, bahin-bahino na sa lain ng mga tao, with measuring line, you yourself will die in an unclean land, mahimo kang dinakpan, dalhon ka dito sa lain nga nasod, paganong nga nasod, dito ka mamatay. O gingon niya, and Israel shall surely go into exile away from its land. 5 ka judgment para kang Amasaya. And these 5 judgment, 5 punishment, taken together, cut off all the possibility of hope for Amasaya. Can you imagine? Gihukman sa Ginoo ang iyang asawa, ang iyang anak, pamilya. Gihukman sa Ginoo ang iyang ang iyang property, yuta. Gihukman sa Ginoo ang iyang status as a priest because they will be taken out of the land. Finally, iyang life. When all this taken away from a man, your family, your property, your status, your life, unsa pa'y nabilin sa imo? That will make Amasaya hopeless. That was the judgment of God to Amasaya. But what I want us to notice, mga igsuon ni Mauni, this judgment right there and then, nga gi-pronounce ni Amos kang Amasaya because he drove out the man of God who was bringing the word of God, the message to them. He was disrespectful. My heart goes with this to say to you, this man supposed to be a priest, disrespect, drove out, distrust and disbelief the man whom God was calling to bring His message. And what happened? Ingon ni Amasaya, ingon ni Amos, mauni ang mahitabo sa imo. Your wife will become a prostitute in the streets. Your children will be killed. Your land will be taken away from you and will be divided.
You will be brought into a foreign land and you will die there. The lesson is this. You are to respect always the man who has the calling and authority and the message of God. That's what we learned there. Amaziah was disrespectful. He drove out this man of God. What had happened to him? Ang pagtulunan diha nga bisag kinsa di ay ang tao nga nagadala sa mensahe sa Ginoo. Nga naay otoridad na bisan kinsang magatindog dinhi. Whoever will be standing here and you know this man is called by God to bring His word, respect him. I've already told you a story, a very true story. It happened here in Davao. An old pastor, tigulang na nga pastor, I've been pastoring here in the 50s and 60s din sa Davao area, but most of the time dito he also was a missionary in Pabue, particularly in Thailand. Later years, sa iyang retirement, yanana lang siya sa ilang balay, sa Iloilo, gitawag siya sa usa ka simbahan din sa Davao to pastor. Maayo kayo nga pastor. In fact, pastor siya sa isa ka dako nga simbahan sa atong association. Respected yun nga tao. Pero kanay nga simbahan nga iyang gipasturan nga sa mga katapusan ng mga tuig sa iyang kinabuhi, nga sa iyang mao gyapon iyang iyang pagwali, maayo kayo magwali. Pag-expound sa pulong sa Ginoo. But there were people, you see, sa simbahan, dili ni mo ma-please tanang tao. Na mga tao nga dili ganahan sa imo. Human sa iyang wali, gitagbo siya dito dapit sa may pultahan, nga imbis magkumustahan, batasan sa pastor, mangumusta sa mga tao, pero giingnan siya sa iyang ginaong siya niyaning membro. Giingnan siya, pastor, kasukahon mi sa imong wali. Wa mi ganahi sa imong wali. Giluod mi. Perti kahugno sa kasing-kasing sa pastor. Ang taon, nang hipos ang pastor. Pagkasunod adlaw niya ng simanahan, ang uli taon silang duha magkasawa, balik sa Iloilo. Giabog. Pero kaning tao nga nangabog sa pastor dito sa simbahan, kay wa siya ganahi sa pagpangwali sa pastor. Later on, kining tawhana nga nangabog og pastor. Giabog pud sa iyang asawa sa ilang balay. Oh. Tago na siya, kay na siya warrant of arrest sa NBI. See? When you disrespect the man whom God has called to bring His word, muna nahitabog ang Amaziah here. A very, appropriate, things that we need to learn in life as we grow in the Lord. What I want you to notice is this. On this verse, gihisgutan niya si Amaziah, ang silot ni Amaziah. But on the later part, sa kining katapusan ng bersikulo sa verse 17, he was talking about the punishment to Israel. Israel, diba? Your wife shall be prostitute, your children will be killed with the sword, your land will be divided, you will be taken away from this land, you will be brought to foreign land. Pero pagabot sa tumay, Israel shall surely go into exile away from its land. You know what my thought here is this? Kung ako ng analyze ng bersikulo, because the attitude of Amaziah, ang kinabuhi ni Amaziah was a representation of the life, the living of Israel as a whole. Priest like people, people like priest. Pastor like people, people like pastor. Diba? Siya man ang leader. Nga nung inana man niyang kinayahan. O nga nung man nga istorya na ni Amos diri.
nga ang mensahe nga iyang dalhon para sa katawan sa Israel. He was talking about this man here, the sin of this man, and the attitude of this man, because the life and the attitude of this man represents the life of the entire Israel as a whole. Batasan to. Kung maingon ta nga, God sent prophet before serious events. Sa di pa mahitabo ang paghukom, padala ang Ginoong mga propeta. God sent Amos with a serious message. But the question is, did the people there take God and Amos seriously? Ila ba kang giseryoso si Amos, o ang Ginoo, o ang mensahe ni Amos? Siguro naman sila ba? Kinay si Amos ba? Kuyaw, yung mga wali, bugat ang yung mga wali. Pero murag kuan lang ning tawhanan, di ba? Murag, so, napasmuhan lang siguro ni. Ila kang giseryoso. Ngayon mo makita sa priest, wa kay nagseryoso sa mensahe sa Ginoo sa ila, sa kang Amos o sa mensahe. Mao na'y pinakadakong pangutana nga nagbitay din ha. Did the people of God took Amos and God seriously? And I want to bring that question in our midst. Let me bring that question here in our midst this morning. You who are seated there, kamo nga naglingkod diha, are you taking God and His Word seriously? Mauna. His Word is the plumb line. Mauna ang tuntun. This is the law, and the law of the Lord is perfect. Psalm 19. The justice of God is based upon His law. His justice is based on His holiness, His righteousness, that requires Him to judge sin. But the very same God whose wrath is against those wicked and crooked, ang iyang hunahuna silutan pagagunubon, ang makasasal, ang dautan, ang sala. Pero gihigugman niya ang iyang mga katawhan. In fact, dira sa verse, bisag giunsa niya pag-pronounce ang judgment, ingon siya, my people, my people. God hates sin and wickedness and crookedness, but He loves the people. Karon, gusto ko dalhon kamo sa dapit diin ang hustisya sa Dios ug ang gugma sa Dios nag-abot. The justice of God and the love of God meets. Asa na nagtagbo mga igsoon? It's on the cross. Ang justice sa Ginoo nga silutan ng sala niya napahamtangan sa kaligot-got sa Dios, kaya natong mga sala gipatong sa iya. That's the justice of God. But on the other hand, we see also here the love of God. Kaya nag-ingon diya sa Romans 5:8, God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. The justice and the love of God meets at the cross. Unsa kanindot kana nga kamatuoran. Atong Dios nagligot-got sa sala, apan gihigugma niya ang tao, giunsa na niya pagplastar. Ang iya mismong bugtong anak nga walay sala, mikarga sa imo gakong sala, ug unsa ka worse, it is a death and agony and suffering of the worst criminal there. But it's there that you see the justice of God and the love of God meets together at the cross. That's why we are here this morning also, to be celebrating
that event as we will have our Lord's Supper this morning. I'd like us to please